Hindi pa ito nabubuksan? Pinabuksan ko po kagabi sa Robin ko. Ano daw sabi nila? Ano, hindi daw po sa plate, yung sa Charlie. Baka daw po sa ano. Eh, pinabalik ko na lang din po kagad. Eh, parang hindi lang po. Pinagpapasa-pasahan pa ako dun sa Robin, sa ano, Malate. Dito sa may Opo. Paura? Hmm. Eh, dalawang siya po yung pinagpaano-ano, ganun din po pala. Babalik din po nila sa akin. Bago ko nga po dalhin yan dun sir, ano, ipindot pa po eh. Lumalabas pa po na lowbat, tapos may cord. Nung pagkabalik ko po sa trabaho, wala na po. Wala na rin po kahit ano ganun na lowbat. Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. May dinala po sa atin ngayon na iPhone 12 Pro no power. Galing na raw po ito sa ibang shops, pero pinagpasapasahan lang daw po siya. At in the end ay hindi naman daw po nagawa. Kaya pinulout na lang daw ni Sir. Nagbabaka sakali daw sa atin si Sir. Dahil recommended daw tayo ng pinsan niyang nagpagawa na daw sa akin dati. Pagkahawak ko sa iPhone ay chinarge ko ito agad para alamin kung may palo ba sa schematic charger pero walang response ang charger, malinis na 00. Kaya nag-decide na akong baklasin ang unit para umpisahang i-full diagnose ang iPhone ni Sir. Medyo hindi na ako nahirapang baklasin ang LCD. Dahil kung maaalala nyo po na sinabi ng aking kliyente na ginawa na sa ibang shops itong unit, ngunit ganun pa man ay doble ingat pa rin ako dahil napakaselan ng LCD ng mga iPhone, konting pagkakamali ko lang ay abono ang aabutin ko. Pagkatapos ko pong baklasin ang LCD ay chinek ko agad gamit ang multimeter at DC power supply kung may short ba ang motherboard at wala naman po akong nakitang short. Kaya binalikan ko si Sir at tinanong kung ano ba ang history, bakit nawalan ng power ang kanyang iPhone at ang kanyang pagkukwento ay Nagamitan ko din kasi siya sa sir ng ano, ng charger ko na hindi yata maganda. Tapos nag-amoy sunog po yung charger. and upon knowing the history ay nagkaroon po ako ng idea na posibleng sa may charging circuit ang may problema kaya chinek ko ang battery terminal while charging kung may current ba na dumadaloy kasi dapat po ay merong dadaloy na current sa battery terminal kung nakasaksak ang charger around 3.6 volts to 4.2 volts dapat. At kung walang presensya ng kuryente sa battery terminal ay hindi talaga magkakarga ang iPhone. And as I expected na wala ngang dumadaloy na kuryente sa battery terminal, makikita po natin sa ating multimeter na almost 0 volts ang kanyang nababasa, so it only confirmed na may issue nga talaga sa charging circuit. At para i-validate ang ating diagnosis ay chinek ko rin ang charging flex. Kasi baka mamaya po ay charging flex lang pala ang salarin, posible po yon dahil umusok daw ang charger. Ayun po mismo sa kwento ni Sir. And as you can see po na may nare-read si multimeter na 5.2 volts indikasyon na properly working naman ang charging flex. At ngayong tapos na po tayo sa ating partial diagnosis, ay ang next naman na gagawin natin ay i-apply ang solution base sa findings ng ating diagnosis. Ang solution po na gagawin ko dito sa iPhone ay papalitan po natin ang mga posibleng piyesa na sira sa area ng charging circuit, and to do that, ay kailangan pa natin biyakin ang iPhone 12 Pro dahil ang board ng unit na ito ay parang sandwich, may upper and lower board. At para mabiyak po ang sandwich board ay gagamitan po natin ito ng special preheater. At ang ginagamit ko palang preheater ay ang Aisun brand. Mukhang madali lang pong tingnan dito sa video ang pagbibiyak ng sandwich board ng mga iPhone pero huwag magpalin lang dahil sa video lang po yan, cause in reality ay marami tayong dapat isaalang-alang. Isa na po riyan ang ma-overheat na posibleng maging dahilan ng maraming issue na haharapin natin at very stressful po yun kaya dapat slowly but surely lang po tayo sa part na ito. At ngayon po ititingnan muna po natin sa microscope at magdadiagnose ulit po tayo upang hanapin ang piyesang nagmalfunction dahil sa paggamit po ni Sir ng low quality charger. Ito na po ang itsura ng upper board ng iPhone 12 Pro.
At mula po dito ay idadiagnose natin ulit ang board. By doing visual checking ay wala naman po akong nakikitang physical damage sa charging circuit. Kaya by the help of schematic diagram ay ititrace po natin ang linya ng voltage supply para magkaroon tayo ng idea kung anong mga posibleng component ang may problema. Based on diagram ay from charging flex ay maglalakbay ang kuryente sa charging IC. At from charging IC ay papasahan niya naman si Hydra IC ng current na galing sa charger. Kaya dapat ay merong ma-read si multimeter na 5.2 volts sa line ng Hydra IC. Dahil kung wala o mas mababa sa 5.1 volts ang reading ng multimeter ay it means may problema si Hydra IC. And as you all can see po na ang nababasa lang ni multimeter ay 1.7 volts lamang, malayong-malayo po sa 5.2 volts. So it means ay may problema nga itong Hydra IC. Pero posible din na ang may problema ay ang charging IC or pwedeng both. Kaya ang tanong, anong uunahin nating palitan? Para po sa akin, ay mas safe unahing palitan ang Hydra IC dahil malayo naman sa CPU unlike sa charging IC nakadikit lang ng CPU. So ayun na nga po, after ko pong makapag-decide na unahing tanggalin ang Hydra IC ay heto tinatanggal ko na para mapalitan at pagkatapos ko pong mabunot ang IC ay sinabay ko na ring linisan ang upper board para if ever Hydra IC lang ang sira ay ready to resolder na ang upper board. And after ko pong malinisan ang upper board, ay kinuha ko na ang ipapalit kong Hydra IC. Galing sa scrap board na binili ko, ilalapag ko na rin po after malinisan at mareball itong bagong Hydra IC. Ayan po, smooth ng pagkakalapag ng Hydra IC. Kaya ang sunod ko naman pong lilinisan ay ang lower board, pinagsunod-sunod ko na po. Dahil ganun din naman lilinisan ko rin naman, kaya kung kaya naman gawin ngayon, bakit ipagmamaya ko pa? Ganito po kaproseso ang pagkukumpuni sa mga sandwich board ng mga iPhone. Kaya kung ayaw mo pong mapagastos ng malaki, ay alagaan po natin ang ating mga minamahal na telepono. Iwasan po natin gumamit ng mga charger na sobrang baba ng quality. Tipirin mo na ang accessories, huwag lang ang charger ng iPhone mo dahil hindi po barya lang magpagawa ng iPhone. Nireball ko na rin po ang lower board dahil pakiramdam ko po ay Hydra IC lang ang issue ng unit and I hope na Hydra IC nga lang para hindi na ako mahirapan dahil gutom at uhaw na rin ako this moment dahil buwan ng Ramadan naming mga Muslim kaya nagfa-fasting pa po ako. Pagkatapos kong malinis ang lahat ay saka ko naman tinesting ang lower board upang alamin kung successful ba yung solution natin na pagpalit ng Hydra IC and unfortunately ay below 5 volts pa rin ang nababasa ni multimeter. It means na job not yet done. So we have no choice other than napalitan ang charging IC at since malapit sa CPU, ang charging IC ay dapat triple ang ingat natin dito dahil malaki ang chance na madamay ang CPU at pag nangyari yon ay sayang ang lahat ng effort natin mula umpisa. And as a precaution ay nilagyan ko ng takip ang CPU para kahit papaano ay mabawasan ang init na natatanggap niya. Pero syempre ay nasa pulso pa rin ang susi upang hindi ma-overheat ang CPU. Then, after natin ma-remove ang charging IC, ay i-check naman natin kung makaka-read na ba ang multimeter ng 5 volts. And yes, meron ng 5 volts sa may charging IC. Tama ang diagnosis natin na either si Hydra IC or both ICs ang may problema. And in this case, dalawa nga silang may problema kaya without further delay, palitan na natin ang charging IC. Gamit ulit ang scrap board natin na nabibili sa mga kapwa technician din or minsan sa mga customer na wala ng plan ipagawa ang kanilang phone kaya yung iba ay ibinebenta na lang nila ang kanilang unit. Dito po sa trabaho namin ay lahat po ay bayad po namin mula sa gamit, piyesa, kuryente, internet at training doon po sa mangilan-ilan na customer na hindi na-appreciate ang aming propesyon na akala po nila ay minamagic-magic lang po namin ang aming trabaho, konting tusok-tusok lang daw ay pera na. Ako po bilang mahigit 1 dekada ng cellphone technician ay daang-daang libo po ang nagagastos ko sa mga gamit, permit, billings at training. Hindi po kami magician. Kami po ay mga proud technicians at your service. After po natin mapalitan ng charging IC, ay i-check ulit po natin sa multimeter kung meron na po ba tayong mariread na 5 volts.
And as expected po, ay meron na nga pong nare-read si multimeter na 5 volts. It means ay okay na ang charging circuit ng motherboard, kaya subukan naman po natin kung aandar na po ba ang unit. Gumamit po pala ako dito ng Mechanic Power Pro Max cable. Dahil ang kagandahan po sa kable na ito ay hindi mo na kailangan ng power button sapagkat may external power button na ang tool na ito. Umaandar na po ang unit pero napansin ko pong may leak sa DC power supply. Hindi ko pa kasi inoon ay may lumalabas ng amperes sa DC power supply. Hindi po kasi normal na may papalo agad na amperes kahit di pa naman pina-power on ang board. It only means na may leakage na component at kapag hinayaan lang ay posibleng mag-cause ng serious problem sa unit in the future. At sa tulong po ng thermal cam, ay mabilis ko lang nahanap ang leak, ngunit nang tatanggalin ko na po ang sirang piyesa, ay biglang dumaan yung crush ko, kaya ito tuloy ang nangyari. Nagsitalsika ng mga piyesa kasabay ng isang munting sulyap ko doon sa dumaan. Ba't pa kasi sa dami ng pwedeng daanan ay sa tapat pa talaga ng pwesto ko. Iyak malala ang inabot ko sa unexpected na pangyayaring iyon, lesson learned. Huwag basta lilingon, lalo na kung di rin naman para sa'yo. Di ko na po sinama sa video ang pag-repair ko po doon sa mga nagsitalsikang mga piyesa dahil baka pati kayo ay ma-stress. Dahil sa hirap ng trabaho, ngunit ganun pa man ay naibalik naman po lahat ng piyesa. At heto't inuumpisahan ko ng pagdikitin ang lower at upper board para ma-assemble na natin ang unit at maibigay na sa ating excited na customer. Hindi po biro ang pinagdaanan ko sa unit na ito from no power to no to crush. Kaya sana po ay may matutunan po kayo sa content natin ngayon. At sana'y i-share nyo po ang ating mga video at kung hindi naman po kalabisan ay baka po pwede pa follow naman po sa ating Facebook page at pa-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Bilang ganti ay mas pagbubutihin ko pa po ang aking mga ia-upload na videos. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!